Sa loob ng 86 na taon, DZRH ang naging kaagapay ng mga Pilipino sa balita, sa serbisyo at sa bawat kwento. 86 na taon ng tiwala at sa mga darating pang taon, mas pinalakas at mas pinagtibay para sa Pilipino. DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Serbisyong tapat sa'yo, DZRH. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Macuhay Lizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Number 1 na naman ang inyong DZRH sa latest survey ng Kantar Media na inilabas nitong January 2026. Hindi lang sa Metro Manila, kundi pati rin sa Mega Manila. Patunay na DZRH lang ang inyong tunay at totoong pinagkakatiwalaan. Taos-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagtitiwala dahil ang DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Saan ka man sa mundo, tayo Pilipino. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Ating mga eksperto dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNVS, trending and isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point. Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy. Bawal yan. Pilipino, dito lang sa DZRH, matchable entertainment and lifestyle. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Oras natin, alas 3:05 ng umaga. Saan man mangyari ang balita, Luzon, Visayas at Mindanao, hagip ng balitang Pronti. Kinalap ng buong puwersa ng MBC Media Group mula Aksyon Radyo, Radyo Natin Nationwide at DZRH, Provincial at Regional Correspondents. Balita Pronti kasama si Kises Habson. DZRH, Balita Pronti.
Magandang umaga, Luzon, Visayas, Mindanao, Pilipinas. Ito po ang balitang PROMD ngayong araw ng Lunes, April 20, 2026. Sa ating headlines, Balitang PROMD. panibagong rollback sa presyo ng petrolyo asahan bukas. Tapya sa diesel posibleng umabot sa 24 pesos and 94 centavos kada litro. Balitang PROMD. Pinal na kasunduan sa Gulf region, malayo pang makamit ayon sa Iran. Balitang PROMD. Pangulong Bongbong Marcos hihintayin ang makatotohanang revelasyon ni Zaldico ayon sa Malacanang. Balitang PROMD. Ombudsman Remulla hiniling ang salin ng lahat ng mga kongresista. Balitang PROMD. Office of the Vice President, pinagpapaliwanag ng COA sa panibagong 300 milyong pisong disallowance sa confidential funds. Balitang PROMD. Rider patay habang nakapila sa fuel subsidy payout sa Quezon City. Balitang PROMD. Yan ang ulo ng ating mga balita. Kasama niyo po ang inyong lingkod, Kisses Habson, para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At ngayon sa detalye ng ating mga balita. Panibagong malakihang rollback sa presyo ng petrolyo ang inaasahang ipatutupad simula bukas. Sa anunsyo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., aabot sa 24 pesos and 94 centavos ang posibleng tapya sa kada litro ng diesel, habang 3 pesos and 51 centavos naman sa kada litro ng gasolina at 2 piso sa kada litro ng kerosene ang posibleng maging pagbaba. Nakabatay ito sa naging paggalaw ng halaga ng petrolyo sa Mine of Platts, Singapore. Ito ng ikalawang rollback sa petrolyo mula nang sumiklab ang gyera sa US at Israel laban sa Iran. Balitang PROMD. Samantala, nananawagan naman si Senator Sherwin Gatchalian ng agarang suspensyon ng excise tax sa diesel kahit inaasahan ng malalaking rollback sa presyo ng langis simula bukas. Giit ng senador na nanatiling mataas ang presyo ng diesel na umaabot ng 110 hanggang 115 sa kada litro. Binigyan diin ni Gatchalian na ang diesel ang pangunahing ginagamit ng mga pampublikong sasakyan, truck at sektor ng agrikultura, kaya direktang naapektuhan ang kita ng mga driver at presyo ng mga bilihin. Bagamat bukas siya sa pagpapanatili ng buwis sa gasolina, ipinaliwanag naman niya na mas nakikinabang dito ang mga may-ari ng pribadong sasakyan, kabilang na mga high-end na modelo ng sasakyan na tulad ng BMW at Mercedes-Benz. Samantala, dati nang tinututulan ng Department of Finance ang malawakang suspensyon sa fuel taxes dahil sa mas makikinabang umano ang mga mamamayan. Kung hindi papayagan ang suspensyon, iminumungkahi ni Senator Gatchalian ang pagpapalawak ng fuel subsidy o fuel discount coupons para sa mga driver na nagbibigay agad ng deskwento sa kanilang binibiling gasolina o diesel. Balitang PROMD. Sa kaugnay pa ring balita, magsasagawa naman ng panibagong 3 araw na transport strike ang grupong Manibela simula bukas. Ito'y bilang protesta pa rin sa patuloy na pagtaas ng presyo ng langis at epekto nito sa mga tsyopera. Giit ng grupo, hindi sapat ang sunod-sunod na rollback sa presyo ng langis at dapat umanong bumaba ang presyo nito sa 50 hanggang 60 pesos kada litro na anila ay mas makatotohanan. Muli ring ipinanawagan ng transport group na tanggalin na ang value-added tax o VAT at excise tax sa mga produktong petrolyo dahil sa umano'y labis na koleksyon ng buwis ng pamahalaan sa gitna ng krisis sa enerhiya. Balitang PROMD. Samantala, dumako muna tayo, balita mula sa mga probinsya. Unahin natin ang Cordillera, standby Romy Gonzales.
magsasaka at stakeholders sa La Trinidad, Benguet nagkasundo sa inisyatiba para sa tamang presyo ng gulay at suporta sa mga magsasaka. Ibalita mo yan, RH41 Romy Gonzalez. Nagkasundo ang mga visible stakeholders at asosasyon sa La Trinidad, Benguet sa isang mahalagang hakbang upang tugunan ang matagal ng suliranin sa sektor ng agrikultura, partikular na pagbagsak ng presyo ng gulay at pagkalugi ng mga magsasaka. Sa isang nagawang pagpupulong, tinalakay ng mga kinatawan mula sa hanay ng mga magsasaka, buyers at iba pang stakeholders ang mga konkretong solusyon upang maprotektahan ang kanilang kabuhayan. Isa sa pangunahing na pagkasunduan ay ang pagsasagawa ng isang pribadong inisyatiba kung saan nagtakda sila ng floor price para sa mga highland vegetables. Layunin nitong matiyak na hindi bababa sa gastos sa produksyon ang magiging bentahan ng mga gulay. Isang paraan upang maiwasan ang patuloy na pagkalugi ng mga magsasaka. Bunsod ng bababang presyo ng ibang gulay nitong nakaraan, marami sa mga magsasaka ang napilitang huwag na lamang anihin ang kanilang pananim, lalo na sa mga malalayong lugar gaya ng Bugyas at ilang bahagi ng Mountain Province dahil sa mataas na gastusin sa fuel, transportasyon at packaging. Bukod sa pagtatakda ng floor price, binigyan din sa pulong ang kahalagahan ng pagkakaisa ng lahat ng sektor mula sa producers hanggang sa buyers upang maging epektibo ang nasabing hakbang. Inaasahan na sa pamagitan ng koordinasyon at tuloy-tuloy na dialogo, mas mapapadali ang implementasyon ng kanilang mga napagkasunduan. Itutulak din ng grupo ang pangmatagalang solusyon tulad ng pagtatayo ng processing facilities na makatutulong sa pagmanage ng oversupply at magbibigay ng dagdag sa halaga ng mga ani. Ito si RH41 Romy Gonzalez para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balitang Romy. Maraming salamat, Romy Gonzalez. Alas 3:14 na po ng umaga, inihayag naman ng Iran na malayo pa ang inaasahang kasunduang pangkapayapaan sa pagitan nito at ng Estados Unidos. Pahayag ni Iranian Parliamentary Speaker Mohammad Bagher Ghalibaf. Yan ay matapos na isara nila muli ang Strait of Hormuz. Ayon sa opisyal, bagamat may progreso sa usapin, ngunit marami pa ring hindi napapagkasunduan. Dagdag nito, hindi bubuksan ng Strait of Hormuz hanggat hindi iniaalis ng Estados Unidos ang blockade sa kanilang mga pantalan. Bilang reaksyon, nagbabala naman si US President Donald Trump laban sa anumang tangkang pangba-blackmail ng Iran. Sa kasalukuyan ay nananatiling nakaamba ang posibilidad ng muling paglala ng tensyon habang papalapit ang pagtatapos ng 2 linggong tigil putukan. Balitang Romy. Samantala, hihintayin naman ng Malacanang ang posibilidad na maipatawag sa mga investigasyon si Congressman Zaldico. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, hihintayin ng Pangulo ang posibleng mga revelasyon ni dating Congressman Zaldico kaugnay ng flood control scam matapos siyang maaresto sa Prague, Czech Republic. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, handa si Pangulong Marcos na pakinggan ang buong katotohanan. Muli naman na iginiti Castro na ang Pangulo mismo ang nag-utos sa investigasyon sa umano'y anomalya sa flood control projects. Si Ko ay nahaharap sa kasong graft at malversation kaugnay ng road dike project sa Oriental Mindoro na nagkakahalaga ng halos 289.5 million pesos. Nagugunit ang una ng isinasangkot si Ko sa mas marami pang mga proyekto na pang-infrastruktura, kabilang na pa ang flood control project. Habang sa isang video naman, isinangkot ni Ko si Pangulong Marcos sa anomalya, ngunit itinanggi ng palasyo ang mga paratang kabilang na ang umano'y pag-uutos na magpasok ng 100 bilyong pisong proyekto sa national budget at pagtanggap ng kickbacks. Balitang Romy. Nanindigan naman si Senador Erwin Tulfo
na hindi dapat na mapabayaan na ang paniningil ng pananagutan sa umano'y flood control mess sa ating bansa kahit pa nahaharap sa krisis sa langis ang Pilipinas dulot ng tensyon sa gitnang silangan. Mahayag ito ng senador matapos ang pagkaaresto kay Elizalde sa Czech Republic na itinuturong mahalagang personalidad sa investigasyon ng flood control projects. Umaasa ang senador na sa pagbabalik ni sa bansa, makukumpleto ang investigasyon ng Senado at mapapanagot ang mga dapat na managot sa pamamagitan ng tamang proseso ng batas. Iginit pa ni Tulfo na mahalagang maisara ang usaping ito upang makapag-focus na rin ang pamahalaan sa iba pang suliranin ng bansa. Balitang Prompty. Standby lang Freddy Fajardo. Nakatutok ngayon ang pansin sa magiging testimonya ni Roberto Bernardo na magsisilbing state witness sa controversial na flood control scandal na inaasahang magbibigay linaw sa limitasyon ng tinatawag na state witness rules sa batas ng Pilipinas. Nakatakdang humarap si Bernardo sa Sandigan Bayan 3rd Division sa April 23 kung saan ay susuriin kung ang kanyang pagiging state witness ay naaayon sa legal na pamantayan, lalo na ang patakaran na hindi dapat siya ang may pinakamalaking pananagutan sa kaso. Kaugnay nito'y lumitaw sa mga pagdinig ang testimonya ni Henry Alcantara na nagsabing umabot sa 1.8 billion pesos ang kanyang iniabot umano kay Bernardo, ngunit inamin niyang wala siyang direktang ebidensya kung saan napunta ang naturang pondo. Dahil dito'y kwinestyon ng mga maestrado, kabilang si Associate Justice Moreno, ang posibleng sentral na papel ni Bernardo sa umano'y anomalya pati na ang kawalan ng malinaw na audit trail sa mga transaksyon. Dagdag pa rito, umani ng pansin ang magkakaibang affidavit ni Bernardo at ang pangako nitong magsauli ng 290 million pesos sa gobyerno na isang hakbang na maaaring mapagtibay o magpatibay o magpahina sa kanyang kredibilidad bilang testigo. Sa kabuuan, inaasahang hindi lamang katotohanan sa flood control projects ang malilinaw sa pagdinig kundi pati na ang mas malalim pang usapin kung saan nagtatapos ang pagiging testigo at nagsisimula ang pananagutan sa ilalim ng batas. Balitang Prompty. Alas 3:19 na po ng umaga. Sa pagpapatuloy pa rin ng ating mga balita naman mula sa Pangasinan, motorcycle rider sugatan matapos na makabangga ng biglang tumawid ang isang aso sa Urdaneta City. Ibalita mo yan RH38, Freddy Fajardo. Sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan ang tinamo ng isang motorcycle rider matapos itong makabangga ng aso sa Urdaneta City. Batay sa ulat ni OIC Chief of Police Lieutenant Colonel J.C. Balinang, naganap ang aksidente pasado alas 3 ng madaling araw sa National Highway sa Barangay Pinmaludpud sa nasabing lungsod. Sa investigasyon sa kanyang motorsiklo ang biktima habang binabaybay ang kahabaan ng nasabing kalsada nang biglang tumawid ang aso na hindi na nito naiwasan na siyang naging dahilan upang tumilapon ang rider mula sa kanyang motorsiklo kung saan nagtamo siya ng mga sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan na agad namang naisugod ng local government unit rescue team sa Urdaneta City District Hospital kung saan patuloy pa siyang nilalapatan ng lunas ng mga doktor. Mula sa Action Radio Pangasinan, ito si Freddy Fajardo Aristartate, nag-uulat para sa DCRH una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balitang Prompty. Maraming salamat Freddy. Standby lang Dani. Samantala, hiniling ng Office of the Ombudsman ang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN ng lahat ng miyembro ng Kamara de Representantes. Yan ay bilang bahagi ng kanilang investigasyon sa maanomalyang flood control projects. Ayon kay Ombudsman Jesus Crispin Remulla, sa ngayon ay hawak na nila ang SALN ng 26 na mambabatas na iniuugnay sa kontrobersiya at sa ilalim ito sa lifestyle checks upang matukoy kung tugma ang kanilang yaman sa kanilang kita. Pero hindi iniaalis ni Remulla ang posibilidad na madagdagan pa ang listahan oras na makuha na nila ang iba pang kopya ng SALN.
Sinabi naman ni Remulla na naglabas na rin siya ng mga subpoena para makuha ang SALN records, ngunit iniulat na hindi ito tinanggap ng House Secretary General Cheloy Garafil at maging ang pagpasok ng mga tauhan ng Ombudsman sa Kamara ay hinarang din ng security personnel. Balitang Prompty. Naglabas naman ang Commission on Audit ng panibagong Notice of Disallowance na may kinalaman sa confidential funds ng Office of the Vice President. Ayon kay House Committee on Public Accounts Chairperson Terry Redon, umaabot ito sa 300 million pesos patay sa panibagong notice. Ang bagong Notice of Disallowance ay hiwalay pa sa naunang desisyon ng COA na kumumpirma sa disallowance na 73 million pesos na confidential funds na ginamit umano ng OVP mula December 21 hanggang 31, 2022. Ipinaliwanag pa ng kongresista na ang naunang 73 million pesos na disallowance ay may final ruling na at maaaring umabot sa Korte Suprema. Habang ang bagong 300 million pesos ay nasa ilalim pa ng audit review at hindi pa pinal. Dagdag ni Redon, pinapakita ng Notice of Disallowance sa posibleng mas malawak pang issue sa paggamit ng confidential funds ng OVP na patuloy umanong sinisilip ng mga otoridad. Balitang Prompty. Samantala, dumako naman tayo sa Central Luzon. Mga kinakalawang na sangkaterbang bala na diskubre naman ng isang mangingisda sa bayan po ng Hermosa sa lalawigan ng Bataan. Ibalita mo yan, RH37, Danny Kumilang. Ligtas na na-dispose ng Bataan Police Explosive and Canine Unit PECO ang kabuang 1,065 peraso na mga kalawangin at hindi na magagamit na 30mm armor piercing cartridge o bala na natagpuan ito sa ilalim ng Almario Bridge, Purok 6, JRC, Barangay Mandama, Hermosa, Bataan. Ayon sa ulat na diskubre ng isang mangisda, ang mga bala bandang alas 8 ng umaga at agad itong iniulat sa pulisya. Mabilis na responde naman ang Bataan PECO sa lugar at nagsagawa ng render safe procedure RSP gamit ang buhangin bilang stabilizer upang maiwasan ang posibleng pagsabog. Ligtas na nailigtas o nailipat ang mga nasabing bala sa ginawang mga pansamantalang imbakan sa Limay, Bataan. Wala naman naitalang pinsala o insidente habang isinasagawa ang operasyon ayon sa pulisya. Danny Kumilang, RS37, DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balitang Prompty. Maraming salamat, Danny Kumilang. Standby lang, Rex. Inanunsyo naman ng Bureau of Customs ang panibagong petsa para sa nakatakdang auction ng 12 luxury vehicle sa Port of Manila sa susunod na linggo. Ayon sa BOC, gaganapin ang sealed bidding sa April 28 alas 10 ng umaga sa gusali ng BOC sa Port Area, Manila. Bago ito, magkakaroon muna ng public viewing ng mga sasakyan mula bukas, April 21 hanggang April 24. Kabilang po sa mga ipasusubasta ang high-end models tulad ng Toyota Alphard, Lexus LX 570, dalawang Land Rover Range Rover, BMW XM, Mercedes-Benz AMG GT, dalawang Rolls-Royce Phantom, Ferrari SF90 Stradale, Ferrari SF90 Stradale Mansory, at sa Mercedes-Benz G650 V12 Biturbo. Samantala, kasama rin sa isusubastang pinakamahal na McLaren Senna na may floor price na higit 102 milyong piso. Umaasa ang ahensya na makakalikom ang pamahalaan ng 352 million pesos kapag naibenta na ang lahat ng naturang sasakyan. Balitang Prompty. Alas 3:26 na po ng umaga. Umabot naman hanggang sa Bataan ang usok mula sa sunog sa Navota Sanitary Landfill batay sa satellite data ng Philippine Space Agency o PhilSA.
Sa satellite snapshot ng PhilSA, makikita na kumalat ang nitrogen dioxide na indikasyon ng usok mula sa Navotas patungo sa malalayong lugar dahil sa umiiral po na hangin na pakanluran. Ayon sa PhilSA, mas mataas ang konsentrasyon ng usok noong umaga ng April 11, bagamat bumaba ito pagsapit ng hapon. Nananatili pa rin naman ang epekto ng hindi ligtas na hangin sa ilang bahagi po ng Metro Manila. Kinumpirma rin ng Department of Environment and Natural Resources na apektuhan ang kalidad ng hangin sa mga lugar na dinaraanan ng makapal at masangsang na usok. Ayon po sa ulat, maaaring magdulot ito ng iritasyon at iritasyon sa mata at hirap na paghinga at iba pang respiratory problem. Nagsimula ang sunog sa landfill noong April 10 na ang nakalipas ilang araw na po ang nakakalipas, ngunit patuloy pa rin na inaapula sa kasalukuyan. Balitang Prompty. Alas 3:27 na po ng umaga, puntahan naman natin balita sa Negros Occidental. Mga residente na nasa evacuation center sa dalawang barangay dahil daw po sa engkwentro ng militar at umano'y rebelde sa Toboso, Negros Occidental. Ibalita mo yan, RH46, Rex Cantong. Umabot sa 366 na mga residente ang nasa evacuation center matapos ang engkwentro ng tropa ng militar at umano'y mga miyembro ng New People's Army sa Barangay San Jose at Salamanca sa bayan ng Tubuso, Negros Occidental. Ayon kay First Lieutenant Livy Pajardo, spokesperson ng 79th IB ng Philippine Army, nagkasagupa ang tropa ng militar at grupo ni Jong Tapang, leader ng Northern Negros Front ng New People's Army o NPA. Na-recover ng mga militar ang matataas na kalibre ng barel sa encounter site sa Sitio Sinugmawan, Barangay Salamanca at San Jose ng nasabing bayan. Mahigit 20 mga armadong rebelde ang naengkwentro ng tropa ng militar sa nasabing lugar. Si Tapang ang matagal nang hinahanap ng mga otoridad dahil sa mga kasong hinaharap nito kung saan umabot sa 1 million pesos ang reward money nito. Ito si RH46 Rex Cantong para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balitang Prompty. Alas 3:29 na po ng umaga. Inalis na ng Department of Environment and Natural Resources, Environmental Management Bureau Region 7 ang cessation of operation order laban sa Monterrazas Development Project sa Cebu City. Yan ay matapos na makumpleto ng developer ang mga kinakailangang remedial measures at mabayaran ng multa sa paglabag sa Presidential Decree number 1586. Ayon kay EMB7 Regional Director John Edward Ang, nagtayo at nag-upgrade ang proyekto ng 23 detention ponds na may kabuuang kapasidad na higit na 52 cubic meters upang mabawasan ang panganib ng pagbaha sa mga komunidad sa ibabang lugar. Kinumpirma rin ng inspeksyon ang pagkumpleto sa excavation, embankment, stabilization at paglalagay ng inlet at outlet controls, pati na sediment traps at erosion control measures. Gayunman, inaatasan pa rin ng developer na magsumite ng as-built plans, maintenance program at regular na hydrologic monitoring upang matiyak ang pangmatagalang bisa ng flood control measures. Matatanda ang sinuspende ang proyekto noong November 2025 matapos na matukoy ang ilang paglabag kabilang ang matinding pagbawas ng vegetation at pagkasira ng ilang detention ponds na inuugnay sa pagbaha sa kasagsagan ng bagyong Tino. Balitang Prompty. Alas 3:31 na po ng umaga. Patay naman ang isang 44 anyos na motorcycle taxi rider habang nakapila sa pamamahagi ng fuel subsidy sa Quezon Memorial Circle sa Quezon City.
Batay sa report, nasawi ang joyride rider na residente ng Pasig City matapos na mahilo hanggang siya ay matumba. Ayon po sa Department of Social Welfare and Development, agad na iniutos ni Secretary Rex Gatchalian sa kanilang NCR Field Office na makipag-ugnayan sa pamilya ng nasawi pati na sa kanyang employer at ospital na pinagdalhan. Personal ding binisita ng kalihim ang pamilya sa ospital at tiniyak po ang tulong ng pamahalaan kabilang ang pagbabayad sa medical bills, gasto sa burol, libing, travel assistance at educational assistance sa mga anak ng biktima. Balitang Bromby! Samantala, puntahan naman natin balita sa Western Visayas. Standby Joe, construction worker, patay naman matapos na makuryente habang nagliligpit ng kanyang gamit sa pangingisda sa Leganes, Iloilo. Ibalita mo yan, Jocelyn Make. Patay ang construction worker matapos makuryente habang nagliligpit ng kanyang mga gamit sa pangingisda sa barangay Napnud, Leganes. Ayon sa Leganes Police, matapos magtrabaho sa konstruksyon, umuwi ng bahay ang biktima na si Renel Salvacion upang ihanda ang kanyang mga gamit sa pangingisda. Pumunta sa ilog ang biktima at pagkatapos makapanghuli ng isda, ililigpit na sana niya ang kanyang mga gamit nang bigla siyang makuryente. Natagpuan na kanyang pamilya si Salvacion na patay na at may hawak na kable sa kanyang kaliwang kamay. Mula sa Aksyon Radyo Iloilo, ito si Jocelyn Make para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balitang Bromby! Maraming salamat, Jocelyn Make. Standby lang, Jimmy. Sugatan naman ng 17 katao na sakay ng modern jeepney matapos na salpukin ang poste ng kuryente sa barangay San Roque, Quezon City. Ayon kay Aurelia Andres, Barangay Public Safety Officer, pasado alas 2 nang mawala ng kontrol ang driver dahilan para sumalpok at mawasak ang unahang bahagi ng sasakyan. Aminado naman ng driver na si John Angelo Paseos, nakaidlip siya habang nagmamaneho. Sa kwento ng isang pasahero, nakaupo sa dulong upuan sa Montalban, Rizal pa lamang ay pasigsag-sigsag na umano ang andar ng sasakyan. Batay sa ulat, 14 ang nagtamo ng minor injuries, 2 ang major injuries at isang pasahero naman ang naputulan ng paa. Posibleng maharap ang driver sa paglabag sa reckless imprudence resulting in physical injuries and damage to property. Balitang Bromby! Samantala, balikan natin balita sa probinsya mula naman sa Eastern Visayas. Mahigpit daw pong koordinasyon ng mga sundalo at kapulisan sa Tacloban isinasagawa para daw po sa seguridad ng lungsod. Ibalita mo yan, RH32 Jimmy Angay-Angay. Mahigpit ang koordinasyon ng Philippine Army at mga kapulisan sa Tacloban City. Ito ang pinahayag ni Colonel Rico Amaro, Commander ng Task Group Tacloban, sa isang panayam. Nagsabi siya na patuloy ang kanilang close coordination upang matiyak ang seguridad sa lungsod. Ayon kay Colonel Amaro, mga kapulisan ang unang rumiresponde anumang insidente ng krimen habang sumusuporta naman ang mga sundalo kung kinakailangan. Binigyan din ni Colonel Amaro na walang banta sa seguridad sa Tacloban City kahit pa may presensya ng mga sundalo. Dagdag pa ni Colonel Amaro, ang presensya ng militar ay isang paraan upang mapanatili ang kapayapaan at kayusan sa komunidad. Mula dito sa DYVL Action Radio Tacloban, ito si RH32 Jimmy Angay-Angay para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balitang Bromby! Oras po natin alas 3:35 na ng umaga. Iniimbestigahan ngayon ng Philippine National Police ang banggaan sa EDSA na kinasangkutan ng sasakyan na may marka ng pulisya. Ito'y dahil sa posibleng paglabag sa deployment protocols at pananagutan ng mga tauhan na lula ng naturang sasakyan. Ayon kay PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr., sinusuri na ang dokumento tulad ng trip ticket at dispatch orders upang matukoy kung nasa opisyal na tungkulin ang sasakyan na mangyari ang insidente. Binigyan din ni Nartates kung mapatutunayang hindi ito bahagi ng emergency o lehitimong operasyon, malinaw itong paglabag sa patakaran ng PNP. Nagutos na rin ang PNP Chief ng administrative review upang tukuyin ang anumang lapses o pananagutan at tiniyak na ang mga lalabag ay haharap sa multa at posibleng kasong administratibo.
Nangyari ang banggaan noong April 17 sa EDSA sa Quezon City kung saan ay sangkot ang isang PNP Mark Toyota Coaster bus sa ilalim ng libreng sakay program at isang point-to-point bus. Wala namang naiulat na nasugatan ngunit naudlot o nagdulot po ito ng bahagyang pinsala sa mga sasakyan. Balitang Prompty. Alas 3:36 ng umaga. Naka-heightened alert naman ang Philippine National Police sa buong Bangsamoro Region matapos ang engkwentro laban sa grupong Dawla Islamiyah Maute Group sa Lanao del Sur na ikinasawi ng 10 terorista. Ayon kay PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr., inatasan na lahat ng unit ng kapulisan sa Lanao del Sur at mga kalapit na lugar na makikipag-ugnayan sa militar para sa follow-up operation. Layo nito na maiwasan ang posibleng ganting pag-atake ng mga terorista at mapanatili ang seguridad sa komunidad. Magugunitang nangyari ang engkwentro noong nakalipas na linggo habang nagsasagawa ng manhunt operation laban sa mga suspect na kinilalang sina Usman at Musli na umunoy leader at sub-leader ng Dawla Islamiyah Maute Group. Balitang Prompty. Samantala, dumako naman tayo balita sa Northern Samar. Government employee na itinuturing na rank 3 sa most wanted person ng Northern Samar na aresto sa bayan daw po ng Lope de Vega sa kasong panggagahasa. Ibalita mo yan RH34 Jane Galit Bantayan. Naging matagumpay naman ang ginawang negosasyon ng otoridad sa isang aktibong miyembro ng New People's Army dito sa lalawigan ng Northern Samar matapos na mahikayat ito ng pagbabalik pamalaan. Isa itong aktibong miyembro ng New People's Army mula sa bayan ng Selvino Lubos at isa na itong senior citizen. Ang nasabing NPA ay isang 72 taong gulang, kinilala o nag-ooperate sa ilalim ng command ng isang kinilalang si alias Dudo. Ang pagsusurinder nito ay dahil sa ginawang negosasyon ng kapulisan mula sa Silvino Lubos, katuwang ang 2nd Northern Samar Provincial Mobile First Company. Dahil dito, ito ay nagsurinder sa otoridad at nagpahayag ng suporta sa mga programa ng pamalaan. Sa kasalukuyan nasa kustodiya ito ng Silvino Lubos Police para sa tamang disposisyon at inaasahan naman na makakatanggap ito ng tulong mula sa pamalaan pagkatapos ng gagawing tactical interview. Patuloy naman na umaasa ang otoridad na madadagdagan pang bilang ng mga magbabalik gobyerno ngayong taon dito sa lalawigan ng Northern Samar. Mula sa Aksyon Radyo Katarman, RH34 Jane Galit Pantayan ng DCRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balitang Prompty. Samantala, nagalok ang Federal Bureau of Investigation o FBI ng hanggang 25,000 dolyar na pabuya para sa impormasyong magreresulta sa pagdakip sa isang Pilipinong sangkot umano sa online exploitation ng mga menor de edad. Sa inilabas na wanted poster, kinilala ang suspect na si Austin John C. Yatco alias Hairy Lips na tubong San Pedro, Laguna. Ayon sa FBI, si Yatco ay wanted dahil sa pakikipagsabuatan sa isang online group na tumatarget ng mga bata sa mga gaming at social media platform mula 2019 hanggang 2021. Batay sa record, dating naninirahan sa Plano, Texas ang suspect, ngunit pinaniniwala ang nagtago ngayon dahil nagtatago ngayon dito po sa Pilipinas. Dahil dito'y nananawagan naman ng otoridad sa sino mang may alam sa kinaroroonan ni Yatco na makipag-ugnayan sa FBI upang mapanagot si alias Hairy Lips sa kinakaharap niya na kaso sa Estados Unidos. Balitang Prompty. Samantala, pinalaya na ng Myanmar ang 78 Pilipino na biktima ng human trafficking. Kabilang dito ang 27 kababaihan at 51 kalalakihan na na-rescue mula sa scam hub sa Miyawadi.
Ayon sa Department of Foreign Affairs, inaayos na ang repatriation ng 78 Filipino sa koordinasyon ng Myanmar authorities. Ang naturang mga Pinoy ay biktima ng trafficking at na-recruit ng mga scam hub sa Myanmar matapos na mapangakuan ng trabaho. Matapos na ma-rescue mula sa scam center, nakasuhan ng mga ito na makulong ng 1 taon dahil sa illegal entry at overstaying. Balitang Prompty. Oras po natin, alas 3:41. Diyan na po nagtatapos ang ating balitaan dito po sa Balitang Prompty. Tayo ho ay dadako na sa pangalawang bahagi naman ng ating programa. Balitang Prompty. Isang magandang umaga po ang ating pagbati sa lahat ng mga nakikinig, nanonood at nakatutok ngayon sa ating programa. Ito nga po ang Balitang Prompty. Good morning po sa ating lahat. Ngayon po ay araw ng Lunes, April 20, 2026. Kumusta na po ang ating mga kababayan? Uy, good news sa mga motorista ha. Dahil may panibago na namang rollback sa diesel, gasolina at kerosene. Simula po yan bukas. Malaki-laki ho yung sa diesel. Naaabot po ng 24 pesos o higit 24 pesos. At yan po'y mas malaki kumpara doon sa naunang rollback last week. Yun nga lamang, dito naman tayo sa bad news. And ito pong nakalipas na Sabado, Biyernes ho sa ibang sa Estados Unidos ay nag-anunsyo ho ang Iran na bukas na yung Strait of Hormuz, pero ho makalipas ang ilang oras abay isin na ulit yung mahalagang daanan na yan. Dahil ho dun sa bagamat nagkakaroon po sila ng counting development dun sa kanilang negotiation, peace negotiation, ang problema po kahit na bukas yung Strait of Hormuz para po sa mga daraan na barko na may dala po na oil o crude oil, ang problema ho ay hindi naman inalis ng US sa utos ni US President Donald Trump ang kanilang mga blockade sa mga port o daraanan ng Iran. So nagalit si Iran at kung ganoon din lang naman pala, isara na lang natin ang Strait of Hormuz at hindi, sabi po ng Iran ay hindi nila bubuksan yun hanggat hindi rin iniaalis ng US ang kanilang mga bantay. Balitang Prompty. At dahil po dyan, tayo po'y nakatapos na sa isang linggong tigil putukan. Meron pa po tayong 1 week. At yan ang medyo critical na ho ngayon ang sitwasyon dahil dapat ay may mapagkasunduan na. Dahil or else, kung hindi ho magkakaroon ng maayos na usapan na pangkapayapaan o hindi magkakaroon ng maayos na deal sa pagitan ng US at ng Iran after the 10-day ceasefire, balik na ho ulit sa kaliwat ka ng pag-atake ang dalawang bansa at apektado ho dito. Hindi lang ho sila, kundi halos buong mundo. Bakit tayo? Dahil po yan sa mga trade na ginagawa po sa world market. Ganon din po yung usapin ng oil price. Hindi lamang po doon sa kanilang mga bansa, maging dito po sa Pilipinas tayo ho ay naaapektuhan. Kaya ipanalangin ho natin itong critical na 1 week na ito
ay may mapagkasunduan na po talaga sa pagitan ng US at ng Iran sa pangunguna ho o sa pamamagitan po nung paggawa ng paraan ng Pakistan. At kung sakali naman na may mabuong deal, at least alam natin na sa mga susunod pang araw ay magkakaroon na muli ng panibagong rollback sa susunod na linggo kapag yan po ay nangyari. Pero kung hindi, abay mas matinding tension daw po ang posibleng maganap. At kapag po nangyari yon ay hindi malayo na tumaas muli ang oil price sa pandaigdigang merkado. Pero ang importante sa ngayon, bukas ho magsisimula ang panibagong oil price na medyo malaki-laki, samantalahin po natin. Balitang Promdi. Sa iba pa po nating mga balita, nais ko lang muna na bigyan ng pansin yung may nag-message sa ating kanina na nagtatanong, sino nga ba yun? Yung si Judith Esteban. Hi Kisses, totoo ba yung report na yung registration ng motor vehicle sa LTO extended for 3 months? Kasama po ba dito yung mga motorcycle? Yan ang sabi niya. Ang anunsyo po ng Land Transportation Office kamakailan ay magkakaroon nga po ng validity period. Magkakaroon nga po ng 3-month extension ang registration o yung pagre-renew ng lisensya po ng lahat po ng uri ng sasakyan na nag-expire o mag-e-expire ngayong buwan ng Abril. Ang layon po niyan ay para ho matulungan yung ating mga kababayan na maibsan kahit papano yung mga gastusin, yung bayarin. Ngayong alam naman natin na ang hirap po ng buhay dahil po sa krisis na dulot po ng tensyon sa Middle East. Hindi lamang po yung mga motorcycle vehicle pati po yung sa driver's license kung mag-e-expire na po ngayong April 2026 o nag-expire ngayong Abril, yan po ay may extension na 3 buwan para sa inyong registration. Balitang Promdi. I hope nakatulong kami sa iyo, Judith Esteban. Samantala sa iba pa po nating mga balita, ayan, isa pa sa pinag-uusapan ngayon at hinihintay yung pag-uwi ni Zaldico o yung deportasyon kay Zaldico matapos na siya ay ma-corner ho dyan sa Prague, Czech Republic. Ang sabi nga ho ng kwento nga po ng DILG Secretary John Vic Remulla at maging ng Malacanang, si Zaldico nga po ay na-corner, naharang dyan sa Prague matapos na pumasok o nagtangkang pumasok po sa naturang bansa, ngunit wala po siya na dokumentong maipakita. So ang nangyari dahil po yan ay kumbaga ay naharang ho siya dyan, ay natuklasan din ho syempre dahil siya'y matagal na pong pinaghahanap, ay natuklasan kung saan ang lokasyon niya. Kumbaga ay nabigyan po ng na-call out din po yung pansin ng Pilipinas na siyang naghahanap po kay Zaldico. Totoo na hindi naman talaga siya nahuli doon sa kanyang kaso na in a sense na talagang siya ay inoperate para siya ay mahuli dahil doon sa kaso niya para maipauwi. Pero sa halip, siya po ay naharang dahil po sa kanyang dokumento. Ang tanong dito, kanina ni Virgilio Sacdalan na
Saglit lang ho, ay nahanap ko yung tanong ni Virgilio Sakdalan. Ang tanong po ni Mr. Virgilio Sakdalan kung meron daw po bang extradition treaty, kasi daw ho, ang sabi kanina doon sa balita, si PBBM, actually hindi lang naman ang Pangulo lahat halos nag-aantay sa magiging mga revelasyon ni Congressman o dating Congressman Saldico pag dumating siya dito sa Pilipinas. Dahil ang sabi naman po talaga ng Senate Blue Ribbon Committee ay siya ay ipatatawag oras na nandito na sa Pilipinas upang hilingin yung kanyang mga paliwanag tungkol dito sa issue ng flood control mess. Maging ang Kamara din yata Bukod po dyan, meron din po talaga siyang kakaharapin na kaso kasi may nasampahan na po siya ng graft at malversation. So magpapaliwanag din ho siya doon. Pero siguro ang gustong malaman din ng Senate ay kung gaano katotoo yung kanya mga inihayag sa isang video kung matatandaan nyo ho. Pero sabi nga Virgilio Sakdalan, ang problema wala naman dito. Hindi pa nga nakakauwi at saka may extradition treaty ba sa pagitan ng Pilipinas at saka ng Czech Republic. Opo, totoo po yan. Ang issue dyan ay kung meron ba o wala. Opo, wala pong extradition treaty ang Pilipinas at ang Czech Republic. Ibig sabihin po nito ay kung wala pong treaty, hindi po automatic na maibabalik dito sa Pilipinas si Congressman Saldico. Kaya ho siguro sabi po ng DILG ay posibleng umabot po ng 3 linggo at matatagalan pa bago maiuwi sa Pilipinas si Saldico. Ibig sabihin po niyan, dadaan po sa ibang pamamaraan. Kumbaga may paraan pa rin naman para siya ay mapauwi. Yung mga pamamaraan po na yan, kagaya ho ng diplomatic negotiation o kaya naman po ay iba pang mga pag-uusap pa sa pagitan ng dalawang bansa para po maiuwi si Congressman Saldico dito po sa Pilipinas. Dionisio Rueda. Good morning po. Opinion ka lang po ito. Paano kung ituro si President at si Martin Romualdez, handa po ba na bumaba sa pwesto para hindi maimpluwensyahan ang investigasyon? Yan ay hindi ko na masasagot, Dionisio de Rueda. Good morning sa'yo. Pero at least nabasa natin yung iyong katanungan. Sabi naman ni Bentong, hindi na po kailangan ng extradition treaty dahil na red flag na si Saldico sa Interpol. Si Jod, good morning muli sa iyo mula dyan sa Canada. Ganon din po ang ating pagbati kay Earth mula dyan sa Brazil. Eduardo Garcia, isang magandang umaga po sa inyo. Ganon din ang pagbati natin. Clemente Formento, isang magandang umaga. Shout out sa tropa dyan sa Victoria Oriental, Mindoro. Hi, Attorney Manny Tanat. Michael Andrew Castro mula sa Santa Maria, Laguna, isang magandang umaga din po sa inyo at ganon din sa mga taga North Caloocan. Good morning din ho, lalong-lalong na dyan sa may barangay 177 at kay Course Navarro Galindez. Binabati rin po natin ang isang magandang umaga, happy listening, happy viewing kay Alberto Perez. Pakibati din po ng happy birthday ang aking mahal na asawa na si Shirley Perez, watching from Baclaran, Parañaque City. Shirley Perez, isang maligayang kaarawan sa iyo, binabati ka ng iyong ex-boyfriend. Noel Galiana, isang magandang umaga din mula sa Maryland. Pagbati pa rin ang isang magandang umaga kay Miss Becky Tisuka, kay Ma'am Evan Lang, kay Sir Filimon Mamuad, kay Ivy Gutierrez. Good morning kay kay Judith kanina. At ganon din kay Danilo Enriquez. Binabati rin po natin si Maria Elisa Enriquez. Arturo Pena mula sa Iloilo City. Good morning din po at kay
O yan, kanina si Virgilio Sakdalan, binati na natin. Si Norman Susada mula sa San Luis, Aurora. Good morning din po sa inyo. Nakikinig at nanonood din sa mga oras na ito. Kay Nestor Karandang, good morning. Ganon din kay Mercy. Sila po'y nanonood sa ating programa ang aga. Pero dyan sila sa may Las Vegas. Tony Tupas, good morning. Ganon din kay Jesus Chavez Jr. Magandang umaga rin po. Binabati rin po natin si Teresa Arce ng isang magandang umaga. Sabi niya kadarating lang nakahabol. Yun, good morning. And binabati rin po natin yung ating nasa FB. Standby lang po doon sa iba pa nating mga pagbati ha. Bubuksan ko lang kay Hermie Esteban. Isang magandang umaga po kay Tessie Pindon. Binabati rin po natin ng isang magandang umaga po sa inyo. Pagbati rin kay Ne Mortalia. Uy, belated happy birthday muli sa aming bossing. Isa sa mga boss namin dito sa News Center. Si Sir Romel Fuertes, nagdiwang ng kaarawan kahapon. Paul Reyes, good morning din po sa inyo. Joy Cruel. Ito talaga pangalan mo? Joy Cruel ng New Zealand, good morning. At ganoon din kay Arnold Luis. Pacifico Morelios, good morning, and kay Ted Navia ng Brooks Point, Palawan. Benji Shongko ng Sampaloc, Maynila. Uy, nais ko rin palang batiin. Belated happy birthday kahapon kay dating Santa Maria Bulacan Mayor Yoyoy Pleito na nagdiwang po ng kanyang kaarawan. Siya po yung anak ni Congressman Salvador Caador Pleito. Ganon din ang pagbati natin o isa dati nating kasamahan, si Sir Joe Dasig. Nagdiwang din po siya ng kaarawan kahapon. Ang daming nagdiriwang ng ng April. Samantala, nais kong batiin. Ito, malapit na ito. Malapit nang maging international athlete ito. Yung apo ni Tita Ems, si Prince, nanalo ng gold sa taekwondo. Meron siyang sinalihang competition sa taekwondo. Ito hindi lang nitong mga nakalipas na mga linggo-linggo ito sumasali sa mga competition. Hindi lang sa kanilang lugar kundi ito'y district na. May regional na ba, Miss Tita Ems? Nagkaroon na ng regional. Pero ito lagi hindi umuuwing luhaan ito. Mapa bronze, silver at ngayon ay gold. Siya po'y nanalo ng gold medal sa Mapata New Face of the Year Taekwondo Championship. Ang galing-galing. Sabi ko nga sa mga susunod siguro, baka pambato na ng Pilipinas natin. Kanino ba mana ito? Si Prince Santiago. Ayan, mana daw sa lola. Ayan. Ang tanong, Tita Ems, paano namin mararamdaman? Oy, good morning din. Pagbati natin. Pagbati pa rin po ng isang magandang umaga kay Lupito Balagdas ng Palayan City, kay Vidal Ontuca ng Leyte. Nerio Aclaracion. Ayan, Course Navarro Galinde. Sabi niya, bakit may video si Rocky na nagsasabi na siya na fake news na huli si Ko? Kasi siguro ang binabanggit ko kasi baka po in term sa termino. Kasi nga po ang pinapaliwanag na harang ho si Ko at siya po ipinigil, hinold dyan sa Prague, Czech Republic. Balitang Promdi! Good morning sa lahat po ng mga hindi natin nabate at maraming salamat po sa pagtutok, sa pagko-comment, bagamat hindi ko po nabasa lahat. Pero in the meantime, tayo po muna yung magpapaalam na. Maraming salamat po sa inyong lahat na sumama sa ating Lunes sa programang Balitang Promdi. Ito po ang inyong lingkod, Kisas Habson. Susunod na si Kong Angel Palmones at ang Magandang Umaga, Pilipinas. Oras po natin, eksakto 4:00. Good morning and happy Monday.